Balita naman sa labas ng bansa, European Union Migration Summit isinagawa upang labanan ang illegal migration at human trafficking. At suspect sa Cascade Mall shooting sa Burlington, Washington, hawak na ng mga otoridad. Ang detalye mula kay Marita Muahe. Nagtipon-tipon kamakailan ang mga lider ng Europa sa Vienna upang pag-usapan kung paano palalakasin ang outer border ng European Union laban sa illegal migration at human trafficking. Ang nabanggit na Migration Summit ay nakatuon din sa pagkontrol ng pasok ng mga migrante sa Balkan route, kung saan ay dumadaan ang napakaraming tao na tumatakas mula sa mga bansa na nasa gitna ng giyera, tulad ng Syria, Iraq, Afghanistan at iba pa upang makarating ng Central at Northern Europe. Pinangunahan ito ng Chancellor ng Austria na si Christian Kern kasama ang kanyang mga counterparts mula Germany, Hungary, Serbia, Greece at Bulgaria upang magbigay ng pangmatagalang solusyon sa migrant crisis. Sa taong ito, libu-libong migrante ang naipit sa Greece dahil sa pagsasara ng Austria at ilang pambansa sa Balkan route. Sa kabuuan ay lumiit na ang bilang ng mga dumarating na migrant sa mga bansang Europeo dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Brussels at Turkey kung saan ay pinipigilan sa Ankara ang mga ito na makaalis sa kanilang dalampasigan kapalit ng tulong pinansyal. Mula naman sa Burlington, Washington, nahuli na umano ng mga otoridad ang suspect sa naganap na deadly shooting sa isang Washington State Mall sa northwestern United States. Ibinalita ng Skagit County Department Emergency Management sa kanilang Twitter account na hawak na nila ang suspect. Wala naman ibang detalye na ipinalabas. Isang gunman ang biglaan na lamang namaril sa Cascade Mall sa Burlington, Washington noong Biyernes ng gabi. 5 kataong namatay bago ito tumakas. Mahigit sa 20 oras na massive search ang isinagawa ng mga law enforcers sa suspects na naunang inilarawan na isang Hispanic na lalaki na nakasuot ng itim. Isang rifle naman ang narecover ng mga otoridad sa lugar kung saan naganap ang pamamaril. Hindi pa rin alam sa ngayon ang motibo ng pamamaril, gayunpaman wala umanong ebidensya ng terorismo ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI. Ayon sa mga nakasaksi, bigla na lamang nagtakbuhan ang mga tao nang biglang nakarinig ng putok ng baril. Agad namang nagdatingan ang mga pulis at sinicure ang lugar upang hanapin ang gunman. Nagpost din ng mga larawan ng suspect ang mga otoridad. Para sa PTV News, Marita Muahe. Haharap na raw sa susunod na pagdinig ng Kamara sa umano'y drug trade sa Bilibid ang convicted drug lord na si JB Sebastian. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bukod kay Sebastian, naasahang tetestigo rin ang isang dating security aide at umano'y bagman ni Senadora Laila de Lima. Nakatutok si Jam Sisante. Sa October 5, ang susunod na pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng illegal drug trade umano sa Bilibid. Sa araw na yun, ihaharap na raw ng DOJ ang inmate na si JB Sebastian. Pag nagsabi siya ng totoo, then that would seal the fate of Secretary de Lima. Pag nagsabi siya ng kasinungalingan, then didepensahan niya yun sa kanyang sarili at didepensahan, at yun ay depensa na rin Secretary de Lima. Sa mga nakaraang pagdinig sa Kamara, sinabi ng ilang inmates na pinaboran daw ni Senador Laila de Lima sa Sebastian noong Justice Secretary pa siya. Hindi kasama sa Sebastian sa Bilibid 19 o grupo ng high-profile inmates na inilipat sa NBI headquarters matapos ang malaking raid sa Bilibid noong December 2014. Una nang sinabi ni De Lima na government asset daw noon sa Sebastian kaya pinagsuspetsahan siya ng ilang inmate na nagbigay ng impormasyon sa gobyerno kaya hindi siya isinama sa Bilibid 19. Sabi ni House Justice Committee Chairman Representative Reynaldo Umali, mahalagang mapakinggan ang mga sasabihin ni Sebastian. Yung storya ay parang naging monopoly niya yung drug trade within Bilibid Prison. Tapos, on the other hand, sinasabi naman ng ni Senator De Lima na siya ay government asset. So, itong bagay na ito kailangang maliwanagan. Bukod kay Sebastian, inaasahang ihaharap din sa October 5 ang dating security aide de Lima na si Jonel Sanchez na inaakusahang bagman noon ng senadora. Nauna na iginiit ni de Lima na wala siyang tinanggap na kahit anong drug money mula sa Bilibid. Ano man daw testimonya laban sa kanya, kasinungalingan at imbento lang daw. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras.
Umani ng iba't ibang reaksyon ang pinaigting na kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa iligal na droga. Paniwala na isang political analyst na positibo ang epekto ng kampanyang ito sa layuning maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Narito ang report ni Diane Querer. Nang magsimula ang kanyang administrasyon, naging prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya laban sa iligal na droga. Ang ilang mga Pilipino iminungkahay ang kanilang opinyon sa mga hakbang ng administrasyon laban sa droga. Maganda, di tulad noon, hindi natin nakikita kung ilang volume. Ngayon nakita natin, yung volume, 1,000. Dito sa Metro Manila parang nabawas-bawasan ng mga krimen. Yung peace dito sa street ng Metro Manila, specifically, as for me, yung mga related incidents ng HJK, it's para sa akin, isolated cases. Ayon sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, sa programang Oplan Barrel, nasa 19,935 operations na ang nagawa, 1,216 ang napatay na mga drug personalities at 18,873 ang naaresto. Umaabot naman sa 1,217,546 sa mga bahay na nabisita sa Oplan Tokhang, kung saan 721,067 ang sumuko at sa bilang na ito, 53,499 ang pushers at 667,568 ang users. Ayon kay political analyst at UP Diliman Political Science Professor Ranjit Rai, may mga pagbabago nang nakikita sa ilang mga komunidad dahil sa kampanya laban sa iligal na droga. Meron ng initial successes, meron momentum for change, momentum in many communities na balik na yung mga neighborhoods nila sa community mismo dahil wala na yung mga drug gangs, wala na yung mga tambay, ika nga. Dagdag pa ni Rai, para tuluyang masolusyonan ang problema sa droga, kailangan ng partisipasyon ng mga mamamayan. Pero napakalaki pa at napakalawak ng problema. Ngayon natin naiintindihan, ngayon pa lang ng lipunan naiintindihan kung ano kalaki yung problema. Matagal pa makakamit yung talagang solusyon nito. And it will require not just government doing the job, it will require all of us sharing in the process of trying to resolve this problem. Aniya, kailangan lang ring siguraduhin na balanse ang pagpatupad ng batas ng autoridad at ang pagprotekta sa karapatang pantao. Ang kailangan lang talagang i-refine yung rules of engagement, siguraduhin na i-balance yung law enforcement at saka pag-protect ng human rights. Para sa PTV News, Diane Querer. May 6 na namang sangkot umano sa droga ang napatay sa magdamag sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. 3 ang itinumba ng mga hindi pa nakikilalang salarin, habang ang 3 pa patay sa buy-bust operation ng pulisya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ayun ka naman ginagawa mo sa akin, nakapagsipa. Iyak ng iyak si Yolanda Coloma nang makita ang labi ng anak na si Ernesto Cebrerios. Patay si Cebrerios matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang salarin sa Tondo, Maynila. Sa impormasyong nakarating sa mga otoridad, dati umanong drug user si Cebrerios. Mariin itong itinanggi ng kanyang mga kaanak. Hindi po. Hindi po ako naniniwala sa droga yan. Hindi po pulis ang pumatay sa anak ko. Pinapatay po yung anak ko. Malakas po ang kutob ko na ang babae niya ang nagpapatay. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Nadamay naman sa pamamarilang isang babaeng 51 taong gulang na tinamaan ng bala sa binti. Patay rin sa pamamarilang isang tulak umano ng droga sa Parañaque City na si Reddy Perez. Sugatan naman ang 2 nitong kasamahan. Narinig ko yung 3 putok, tapos may motor na na umalis. Tapos nung pagsilip ko, lumabas din yung mga lalaki sa kwarto niya. Nag-iwan pa ang mga salarin ng papel kung saan may nakasulat na huwag tularan, pusher. Nakuha sa crime scene ang ilang sachet ng umano'y shabu. Bumibili naman ng chichirya sa tindahan si Jem Rustan Maiko Astro ng pagbabarili ng di pa nakikilalang salarin sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Aminado ang mga kaanak ng biktima na gumagamit ng droga si Astro, pero hindi raw siya tulak. Sa buy-bust operation naman, sa Caloocan nagtapos ang buhay ng tulak umano ng droga na si Armando Caluping alias Bangkay. During the transaction, so natunugan niya na mga operatiba itong mga katransaksyon niya. Kaya immediately bumalik dun sa kanyang bahay, ang sinundan ng kasamahan natin,
nagkaroon na ng putukan. Base sa impormasyong nakuha ng pulis, ginagamit din daw na runner ng droga ni Kaluping ang sarili nitong menor de edad na anak. Sa bypass operation din napatay ang 2 tulak umano ng droga sa Barangay UP Campus, Quezon City. Nanlaban daw ang mga ito sa QCPD. Nakuha sa crime scene ang 2 baril. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.